Bukod sa pagiging wildlife veterinarian, isa rin akong certified fur daddy. Kaya naman nababahala rin ako dahil sa napapabalitang kaso ng pang-abuso ng mga alagang hayop. Oh no. Oh no, 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 no. Alaga ng mga empleyado ng isang food house sa Maynila ang aspin na si Erica. Malambing at mabait na aso raw siya. Pero isang araw, pinagsasaksak si Erica ng isang dayuhan dahil tinahulan raw siya nito. Nagtamo siya ng 7 saksak sa katawan na kanyang ikinamatay. Ano ang tinong? Isa, dalawa, tatlo, Doon sa apat, lechon ng punterya. 5, 6, Gano'n, gano'n. 7, basta 7. Bayan, Sa video namang ito, makikitang nagpapadede sa mga kuting ang nanay na pusa. Kahit pa may panas siya sa ulo, na-rescue ang pusa sa Davao City at pinangalanan itong si Arrow. Wala raw ideya ang mga rescuer kung bakit at sino ang pumana sa pusa. Mabuhay pa kaya si Arrow? Ang pang-abuso sa hayop ang dahilan kung bakit binuo ang Biyaya Animal Sanctuary sa Cavite. Kasama ang aso kong si Cusco, kukumustahin namin ang lagay ng mga rescued na aso at pusa. These dogs, they came all over the Philippines and mga iba dito galing sa mga pagmamaltrato ng tao, no? Cusco, come here. Cusco. Good boy. Hindi tulad ng mga aktibong aso sa shelter. Si Fino, tahimik lang at hindi nakikihalubilo. Mahina na kasi ang isang paa niya matapos itong talian ng straw rope. Halos namamaga at maputol na ang paa niya dahil sa higpit ng pagkakatali. Pero si Fino, isang fighter. Matapos ma-rescue, patuloy pa rin siyang lumalaban. Wala mang pamilya ang mga aso't pusa. Instant fur parents naman nila ang mga caretaker at may-ari ng shelter na si Rina. Paano ang naging journey mo papunta sa pag-rescue? So yung journey ko started as young as 5 years old. Unang-unang rescue ko with my grandpa. During yung pandemya, mas lalong lumala. Walang taong lumalabas. So nakikita nyo po talaga, aso at pusa, sobrang gutom. We're looking for it now. I think I spot it. Ang na-rescue aso na nasa video, Oh no. Oh no, 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 no. tuluyan ng nanghina at binawian din ng buhay. Mayroon silang 900 rescue dogs at cats sa shelter. Halos lahat sila biktima ng pang-aabuso ng tao. Si Project 6. Rescue yan from katay situation. Kung tinan nyo, may mga taga dito sa mukha, sa ulo. Na naging peklat na lang. And binuhusan ng mainit na tubig. Yan po yung pinaka-usual case. Binubuhusan ng mainit na tubig or sinindihan. Pero kahit pinagmalupitan, si Project 6 ay malambing at malapit pa rin sa tao.
hindi man gamitan ng tahas. Pang-abuso rin ang pagpapabaya at hindi pagpapabakuna sa mga alagang aso at pusa. Oras kasi na magpagala-gala sila sa lansangan, pwede silang maging carrier ng rabies at makakagat ng tao. Ngayong araw, may kinasang rescue operation ang grupo ni Rina. Target nila ang mga neglected at pinabayaang aso na pakalat-kalat sa isang palengke. Unang i-rescue ang isang babaeng senior dog. May may-ari ba niyan? Wala po. Nagtatambay lang ho yan dito. Minsan nga, bantay na aming tindahan. Mabait. Hey, buddy. Hey. Hi. Op, op, op. Sige, sige. Okay. So ayan, nakahuli na sila ng isa. Matanda na siya at may mga allergies sa balat. Meron pa silang isang hinahanap, yung pilay. Tara, sundan natin si Ma'am Rina. Isang bulag na mamandog naman ang sunod nilang hahanapin. Inexamine at tinest ko ang mga na-rescue'ng aso ni Rina. Pinangalanan niya ang senior dog na si Lola Basyang. Bali-bali na yung kanyang mga canines, ano? Pero that's fine dahil matanda na siya. So far, makinis naman sa loob. Wala akong nafe-feel na any tumor. So, negative siya for canine distemper. Negative din siya for canine parvovirus. Sunod kong titignan ang mama dog na si Lenky. Mukhang kapapanganak lang niya. Bulag siya sa kaliwang mata at mukhang may fracture yung kanyang hips. Baka nabangga ito ng sasakyan. Negative siya for distemper. Negative siya for canine parvovirus. At kita mo, ang dami niyang kuto. So, bibigyan siya ng tabletas para pangontra sa pulgas. Nilinis ko na rin ang kanyang mga sugat. Nahanap din nila Rina ang mga anak ni Lenky. Sa datos ng Philippine Animal Welfare Society o PAWS, umabot sa 7,000 na kaso ang animal abuse at naitala mula 2010 hanggang 2017. Taong 2020 naman nang makapagtala ng 3,000 cases sa bansa. Ipinagbabawal ng batas ang pananakit, pagpatay at pagpapabaya sa mga hayop. May parusa itong 6 na buwan hanggang 2 taon na pagkakakulong at multang aabot sa 100,000 pesos. Mapait man ang nakaraan ng mga inabusong hayop dito sa shelter, unti-unti na silang makakabangon. Okay na ka? You getting better na? Samantala, natanggal na ang pana sa ulo ng pusang si Aro. Patuloy na siyang nagpapagaling ngayon. Napaka-heartwarming siya dahil kaliwat kanan na nakikita natin, nababalitaan natin na
sa pagmamalupit ng mga ibang tao sa mga hayop, dito nakita natin na mas marami palang taong gumagawa ng kabutihan para sa mga aso. Hindi man nakakapagsalita, sigurado akong ito ang tanging panawagan nila. Kung hindi nyo kami kayang tulungan, huwag nyo na lang kaming saktan.